tinuturuan din natin sila ng leksyon. We also freed up 74 billion pesos, 74.4 billion pesos sa PhilHealth subsidy. Tama po yun? Which is under program, the appropriations. Tama po? Yes, Mr. President. Why did we have to do that, Mr. President? Sa dami na ng... hindi pa tayo makakame up ng total amount of the fiscal space which we have freed up sa program appropriations because hindi natin alam yung how much of the 373 billion of new items under unprogrammed appropriations came from program. Hindi pa natin alam eh. But we will add to that the MPBF, we add to that the PGF na mga freed amounts plus the 74 of the PhilHealth. Kinailangan pa ba natin na i-zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President? I know, Mr. President, that's also the question of many. And I've thought about this long and hard. And there's no denying that PhilHealth has a savings amount of 600 billion, Mr. President. And that's also the reason why initially the administration thought of it as a way also to augment certain short fundings that we had, for example, for health workers, etc. Hindi natin maintindihan ba't hindi nila ginagamit yung pera na nandun na meron sila na nakaimbak sa isang, ewan ko kung anong klaseng account yan, savings account, na ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang dami ngang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Kung bigay ka ng bigay, nandun lang yung pera, hindi naman nagagamit. Paano naman yung mga ibang programa rin ng gobyerno na nangangailangan din ng funding? Yun nga yung sinasabi ko, pag meron kang siyempre, di ba, sinasabi natin, 5 yung anak mo, lahat yan kailangan pantay-pantay na mabigyan mo. Totoo yun. Pero sa lahat sa kanila, tinitignan mo rin kung sino may pangangailangan at sino naman ang may kakayanan na itayo rin ang kanyang sarili. Yun din ang sinasabi natin, it's a leadership problem also in PhilHealth and it's a disbursement problem. Gaya nga ng sinabi ni Senator Cynthia, ang problema din sa PhilHealth, hindi rin natin alam kung ano ba talaga yung mga benepisyo natin. Wala tayong card na nagsasabi hanggang dito o ganyan ang maibibigay sa'yo, ang tagal-tagal ng approval minsan, hindi alam ng ating mga kababayan kung paano sila makapag-comply dun sa mga requirements. So ito yung mga nagiging issue. Hindi sila kulang sa pera. At alam ko yung iba talagang pinagdidiinan nito. Pero 600 billion ang meron sila. Samantalang, ang dami natin din pangangailangan pagdating sa edukasyon, pagdating sa infrastruktura. Alam mo, maganda talagang magbigay ng social protection, wealth transfer. Importante yan. Pero kailangan din natin ng wealth-generating initiatives kasi hindi natin mapopondohan ang mga ibang bagay na magbibigay ng suporta sa ating mga kababayan kung ang gobyerno ay walang programa na magpapalago ng ating ekonomiya. I'm reminded of the saying that health is wealth. But I don't think, Mr. President, that we can use funds meant for health so that we will justify that we will generate wealth for the nation. Mr. President, so, the budget of the DOH has increased from last year. So it may not have been an item, for example, in particular for PhilHealth. Pero meron naman pong increase na nangyari dito sa
sa DOH. From 241,602,000,000 in 2024, yung BICAM natin nasa 247,923. So we are, of course, health is wealth. That's very important. But also, health, the financial situation of our country, the economy, and wealth-generating initiatives are important so that we can support social protection initiatives such as the health sector. Sige, mag-digress po tayo muna sa health sector. Pero napansin ko po na ang ating final amount sa Department of Health is 247.9 billion pesos sa BICAM report, mas mababa by 25.7 billion pesos from the GAB, 273.7 billion pesos. So, binawasan pa rin natin ang DOH. And then, ang ating pampalubag loob lang ay yung level, nung binawasan na, yung ending amount is still higher than the 2024 GAE amount? Yes, Mr. President. But why did we reduce it, Mr. President, by 25.7 billion pesos, which is a very significant amount also, Mr. President? Well, Mr. President, there are certain agencies that we also supported. Like, for example, the Department of Agrarian Reform. We had given them an increase for their budget. We also had given the state universities and colleges an increase in their budget. The DICT, we've also given them an increase. The Department of National Defense also has an increase. So, Mr. President, if possible, we would like to increase all, but then also because of the substantial budget allocation of other departments, we also made sure that departments that are also crucial have a respectable amount that they can operate with. So, pwede ba nating masabi na itong 74.4 billion pesos ng PhilHealth na ziniro natin ay binigay sa ibang mga ahensya ng gobyerno na sa tingin natin ng ating committee na mas nangangailangan o mas deserving ng amount, at masasabi ba natin na hindi directly health-related yung napuntahan ng 74.4 billion pesos na yon, Mr. President? Mr. President, hindi sa masasabi nating more deserving, more in need, perhaps. Yes. And then also, yes, I think I know where your next question will lead to. But yes, I think transparently you can look that if you look at the increase in some appropriations, they're not health-related. Yes, they're not health-related. Ngayon, Mr. President, ang problema kasi yung timing din ng pagbaba natin eh. We want to teach them a lesson, pero 74.4 billion pesos tatanggalin natin, isi-zero natin. Pero hindi ba natin alam na pinasa natin dito sa chamber natin yung panukala na pababain ng premium rates. Nababa natin eh. At the same time, inutusan natin sila to increase their compensation packages, which ginawa nila. Tapos hindi lang dagdagan pa, may konsulta, etc. So, ang nangyayari po, Mr. President, we are being conservative with PhilHealth by reducing the subsidy by 74.4 billion pesos at a time when when PhilHealth has now committed to be more proactive, aggressive, and then we are returning some benefits to the direct contributors by lowering the contribution rate, Mr. President. Ganyan ang nangyari. So, parang hindi makatuwiran yung makatuwiran yung 74.4 billion pesos wrong timing pa. Now that
kung ano yung itinuturo natin sa PhilHealth, pinipressure natin sila, gagawin na nila, tapos ngayon parang pipilayan natin sila para magawa nila yung sinasabi natin gawin nila, Mr. President. Mr. President, unang-una, hindi ako naniniwala na mapipilayan sila. Kasi nga may pagkukunan pa rin silang 600 bilyon. So sabihin na natin, 70 billion ang hindi na nalaan sa kanila ngayon sa budget. Meron naman silang pagkukunan na 600 bilyon. Ngayon, sa susunod na taon, kung talagang tinupad nila ang kanilang pangako na number 1, mas iigihan nila ang pagbigay ng suporta sa mga may sakit na nangangailangan. Pangalawa, na-implement na yung batas. Ewan ko kung napasa na ba yung batas na yon na bababaan yung premium at hindi na dapat kasama sa batas yung pag-increase ng premium na yon. At saka natin masasabi na, o sige, sa susunod na taon, 2026 budget, pwede na nating punuan muli sapagkat nagagamit na nila yung kanilang reserba. Nakalimutan ko nga i-mention na pinush ko nga sila na magkaroon ng dental services at ngayon nababasa natin that they are also offering dental services, Mr. President. Exactly, Mr. to be President. covered. I think this can be evaluated.